Isang mapagpalang araw ng Wednesday, April 9, 2025 sa ating lahat kabayan. Narito po ang latest update natin sa ating panahon. Pero bago ang lahat kabayan, ako po ay patuloy pa rin pong makikisuyo ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Kabayan, ngayong araw na ito, patuloy pa rin po tayong naapektuhan nitong intertropical convergence zone, pero lumiit na lamang po ang sakop na area nito. Sa ngayon, ang pinaka-naapektuhan po ng ITZZ ay ito pong Zamboanga Peninsula, kasama ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at ganun din dito sa may area ng Palawan. Asahan pa rin po dyan ang pagkakaroon po ng maulap na kalangitan na meron pong kasamang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. So ganun pa rin kabayan, lalo na po yung mga areas na kamakailan lamang ay inuulan na rin po, ay tayo po ay mag-ingat dahil posible pong magbunsod ng pagbaha ito pong epekto ng ITCC. Pagdating naman kabayan sa may area po ng Metro Manila at ilang natitirang bahagi pa ng ating bansa kabayan, patuloy po tayo makakaranas ng maaliwalas na panahon. Dulot po yan ng easterlies kabayan, pero pagsapit ng hapon at sa gabi, posible pong makaranas tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na meron pong kasamang mga isolated na pag-ulan. So kabayan, yan po yung inaasahan nating ulat panahon ngayong araw na ito. Pagdating naman sa update natin sa Bagyo kabayan, naglabas na nga po si DOST Pag-asa ng balita tungkol sa bagyo, na inaasahan nga po natin kabayan na ngayong Abril hanggang Setyembre ay meron pong posibleng 8 hanggang 14 na bagyo ang papasok at mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Hindi naman po sinasabi kabayan na 8 bagyo ang papasok ngayong Abril, kundi ito po ay kalat-kalat sa bawat buwan. Simula nga lang po ngayong Abril hanggang Setyembre po. So narito po yung datos. Pagdating po ngayong buwan, posibleng merong 1 bagyo ang papasok. Sa Mayo, 1 hanggang 2. Sa Hunyo, 1 hanggang 2 din po. Sa Hulyo naman po, 2 hanggang 3. Pagsapit ng Agosto, 2 hanggang 3 din po. Ganon din po sa Setyembre, 2 hanggang 3 bagyo. So ito pong paalala na to kabayan ay ulat upang tayo po ay maghanda, hindi para tayo po ay matakot. So ito po ay maaga na pong inilabas sa atin para tayo po ay makapaghanda na po at hindi po tayo maaligaga kapag meron na pong bagyo o sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil ngayon pa lamang kabayan ay napaghahandaan na po natin ito. Pagdating naman kabayan sa ulat natin sa ating air temperature, sa Lawag ay aabot po ng 33 degrees Celsius, sa may Baguio ay 25 degrees Celsius. Metro Manila 34 degrees Celsius, sa may Tagaytay ay 33 degrees Celsius. Tugigaraw 33 degrees Celsius at sa Legazpi ay 32 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa aabot po ng 33 degrees Celsius. Iloilo, Cebu, Cagayan de Oro 33 degrees Celsius. Cebu 32 degrees Celsius, Zamboanga 33 degrees Celsius at sa Davao po ay 34 degrees Celsius. Pagdating naman sa ating mga baybayin ay wala naman din pong nakataas na anumang gale warning signals, kaya malaya pong makakapalaot at ligtas pong makakapanghuli ng isda sa ating mga baybayin ng ating mga kapatid na mangingisda dahil wala po tayong dapat na ikabahala. Ngayon kabayan, pagdating naman sa sama ng panahon, kung meron ba tayong monitor ngayong araw na ito, Wednesday, wala naman po kabayan, kaya wala po tayong dapat na ikabahala dyan. Pero tayo po ay maghanda dahil nga po nagbabala na po ang pag-asa na ngayong buwan ay posibleng merong 1 bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. So kabayan, yan na muna ang aking update sa araw na ito. Pasuyo po ulit ng iyong like and subscribe at pahita rin po ng notification bell. Ingat kabayan, have a safe day po sa lahat.